Good morning, fellow mathematicians. Welcome back to our video. Today, we're going to discuss the notion of what a fraction is. The notion of a fraction. The notion of a fraction. Now, let's consider a fraction na, di ba alam natin, nabanggit na natin in the previous lectures during our synchronous class, yung Q daw is the set of all rational numbers. Kapag rational number ka, pwede ka may isulat, paano siya? Diba? Sinusulat yung Q, ang laman yan is the set containing A over B, diba? Where A and B are integers. And diba merong isang conditiones? And yung denominator must not be equal to 0. Yun yung isa sa mga conditions ng set of rational numbers. The set of all rational numbers, may S to. Di ba yun yung mga conditiones niya? And laman yan, mga fractions basically. Di ba? For example, yung laman yan is 1 over 6. Yung negative 2/3. Even 1. Laman yan. Kasi di ba 1 can be written as a fraction of the form 1 over 1. Di ba? 1 over 1. Yung 2, pwede mo isulat as 2 over 2. Diba? Or 2 over 1, rather. 2 over 1. Yung may denominator na 1. Okay, 0, perhaps. Pwede mo, rational siya kasi you can write it as 0 over 1. Correct? Lahat yan nasa Q. Okay? Because its numerator and denominator are integers. Diba? Nakikita nyo naman siguro. For example, yung, let's say, 2/3. Di ba pansin niyo, ang 2/3, pwede nyo isulat as 2 multiplied by 1 all over 3. Di ba? Kasi di ba, any number multiplied by 1 is the number itself. 2 multiplied by 1 is equal to 2. Kaya 2 times 1, sakto lang. Tapos, pwede mong ilabas yung 2 multiplied sa 1/3. Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yung notion na yan? Yung 1/3 ay dalawang 1/3 para makakuha ng 2/3. What do I mean by this? Ngayon, magkakaroon muna tayo ng tinatawag na mga Pitcha-Pi diagrams. Pitcha-Pi diagrams. Ito yung mga diagrams natin ng mga bata tayo. Ngayon, i-recall lang natin ng konti. Kasi since kailangan alam natin yung notion nito. And by the way, ang Pitcha-Pi diagrams only applicable to positive fractions. Eh, sir, bakit? Bakit positive fractions lang? You cannot represent negative numerators or denominators, negative 2/3, into Pitcha-Pi diagrams. Kasi diba, puro positive lang, hati natin sa pizza. Kasi diba, naghahati tayo ng pizza, diba, puro positive lang yung hati. Kasi kapag naghati ka, ibig sabihin may isa kang hati, dalawang hati, di ba positive yun? Wala ka naman negative na hati. So, gano'n ang ibig sabihin ko nun. Ngayon, tingnan natin muna yung magdodrawing tayo ng Pitcha-Pi. Tapos, yung Pitcha-Pi na yun, di ba, isang buo yan. Ay, hatiin natin sa dalawa. Diba, sabihin natin gitna yan. And by the way, napansin ko lang, pwede pala ako mag-drawing ng bilog dito sa OneNote. Ito, para magkaroon tayo ng exact representation. Ayan. Ba, may buo. Tapos, gusto kong maghatiin siya sa gitna. Okay. Sabi natin gitna yan. Okay? Ngayon, gusto kong hatiin yung Pitcha-Pi into sa gitna. Ano siya? This is 1/2. This is 1/2. Ang ibig sabihin nito is 1 out of 2 pieces. 1 out of 2 pieces. Ibig sabihin, pag kinuha mo yan, 1/2 plus 1/2 ay equal sa dalawang 1/2. Tama ba? Dalawang 1/2. Kasi diba, ito yung isang 1/2, ito yung isa, ito yung pangalawa. So, dalawang 1/2. Eh ano yan? Saan ba equal yan? 2 over 2 or 1. Diba? Kapag 1/2 plus 1/2 is just equal to 1. Kasi karaniwan ng mga bata tayo, nalilito tayo dyan. 1/2 plus 1/2, karaniwan ginagawang 1/4.
So, yan yung parang visualization lang natin para makita natin na, kaya pala, no, kapag dinrawing natin yung pizza pie, hinati natin sa dalawa, dalawang 1/2 siya, kaya nakabuo siya ng isang buo. 'Di ba? Ngayon, hindi naman laging pizza pie eh. For example, mag-drawing tayo ng, let's say, ng square. Ng square. Ito, may square tayo. Yung square natin na yan, hatiin natin siya sa 3. Okay? Ganito yung 3 hati. Ganito, ito, tapos ito. Okay? Eh ano yan? Di ba ito si 1/3? Ito si 1/3. Ito yung 1/3. Parang 1/3 of a portion, kumbaga. So, anong ibig sabihin? Anong moral of the story? Base sa kanina natin, di ba? 3 beses mo siya i-add. 1/3 plus 1/3 plus 1/3 ay equal lang sa 3 multiplied by 1/3 or 3/3, which is equal to basically 1. Ganun lang din, di ba? Yun yung notion natin. So, parang tinitingnan lang natin yung intuitive idea ng fractions. Kasi alam natin yun eh. Alam naman na natin yun eh. Parang tinitingnan lang natin yung logic behind it. Sige ngayon, halimbawa mag-shade tayo. Palitan natin yung color nito. Sabihin natin, ito yung shade natin. Itong portion na ito. Kasi itong portion na ito, shade din natin. Diba basically, ang gusto mo makita, yung red portion, diba, this is 1/3 plus 1/3, diba? Parang dalawang 1/3, pinag-add mo. Ilan ba yan ang portion ng 1/3? Diba dalawa? 2 multiplied by 1/3, which is equal to 2/3. And sino yan? Diba yun yung intro natin? Ito oh. So basically, ganyan mo lang siya ma-imagine. Yung mga fractions na yan. Yung mga diagrams na yan, ang tawag dito is pizza pie diagrams. Diba? Kasi syempre, diba may mga pizza na pa square nowadays. Ngayon, ano pa ba? So let's say, magdo-drawing pa tayo. Let's say, let's draw another circle. Ito. Palitan natin yung color natin, by the way, because we're using black. Okay. Tapos, let's draw a circle. Okay, yan. Mag-drawing tayo ng circle. Ngayon, anong gusto natin, anong moral of the story? Bakit natin ito ginagawa? Hahatiin natin siya into ganitong pieces. Di ba pag hinati natin siya sa 4, ano yan? Ano yung kada isang portion? It is 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Di ba? Tama ba? So, kapag nag-shade ako ng dalawa, let's say magpapalit ako ng color. Let's say color blue. For instance, blue. Shinade ko tong portion na ito. Shinade ko tong portion na ito. Ano yan? Paano yung analogy natin? Diba? This is 1/4 plus 1/4, which is equal to ano? 2 multiplied by 1/4. Eh ano yan? 2/4. Eh diba ano napapansin mo? Yung blue na ito ay makikita mo dito. Which is ito yan, no? Kung isi-shade natin. Di ba kumbaga pareho sila na itsura, yung pagkakahati? Kaya equal yan sa 1/2. Wow, there's sorcery happening right here. Makikita mo na, di ba magkaibang pizza pie yan, magkaiba yung hati niya, yung isa hati into 1/2, isa hati into 1/4. Ano napansin natin? Di ba they are similar, pareho. So there must be a relationship between those two. Di ba may relationship daw dun sa dalawang yon? Ano? Ngayon, tingnan natin ha. Yung 1/4 daw, pwede mo siya isulat as 1 over yung denominator 2 multiplied by 2. Di ba? Kumbaga kumuha ka ng dalawang mansanas, tapos pinag-multiply mo, di ba? Makukuha mo 4 na mansanas. Okay? Ngayon, ang gagawin ko, yung numerator, mag-multiply ako ng 2. Kaya this implies that 2 over 4 is equal to, anong napalitan? Di ba yung 1? Ng 2. So, palitan mo rin tong 1 na to. Kaya magiging 2 over 2 multiplied by 2. Ano mapapansin mo? They can cancel out. Di ba? They actually doesn't cancel out kasi 2 over 2 is 1. So, kumbaga parang ano lang yan. So, ano yan? 1/2. So, ano moral of the story? 2/4 is equal to 1/2. I know that this is very elementary, guys, na alam ko na, why are you teaching us how to simplify fractions?
I'm just giving you an intuitive idea kasi we are in a different level. Parang gusto ko lang mapakita sa inyo yung mga diagrams, etc., etc., etc. Okay? Ngayon, pag-aralan naman natin paano mag-add ng fractions. Yung magkakaiba yung base. Ano yung magkakaiba yung base? Magkakaiba yung denominator. Ngayon, papalit tayo ng portion ng notebook. And mag-zoom in tayo. And ganito. Let's say mag-a-add tayo ng 2/3 plus 1/3. Diba? Sabi ko kanina, diba? Nawala yun. Yung 1/3. Equal lang yan daw sa, saan yan equal? Diba, kumbaga, yung 2/3, pwede mo isulat as 2 multiplied by 1/3. Tama? Kasi diba, nilabas mo lang yung numerator, ginawa mong nasa baba. Plus 1 multiplied by 1/3. At hindi porket 1 yung numerator niya, hindi mo na pwedeng ilabas siya ng ganun. Kasi diba, 1 multiplied by something, a number, is the number itself. So, pareho lang. Ano napapansin nyo? We have like, may pareho. We can apply the distributive property. Diba naalala nyo ito ng algebra for sure, mga ABM students? Distributive property. Ano yan sa algebra? Diba yun yung ax plus y is equal to ax plus ay. Tama ba mga ABM students? Ngayon ang gagawin natin, yung a dito, yan yung 1/3. Diba? So, 1/3. Tapos ano natira? Ano natira guys? Diba yung 2? 2 na natira dito. 2 plus 1. Sino yan? Sino yan guys? 2 plus 1 is 3. Very good. 1/3 multiplied by 3. Eh ano yan? 3/3, diba? Or 1. Diba? Ganun lang siya. So, ganun lang mag-add ng like bases. Eh, paano naman, sir, kapag unlike bases? Yun yung pinaka-biggest mystery natin of all time. Ngayon, mag-add tayo. Ngayon, let's say let's consider an example, 4/5. Bakit ng 4? Yan. Let's have 4/5 plus 2/4. Okay. Ngayon, by the same analogy dun sa taas, yung 4/5 daw, pwede mo isulat as 4/5 multiplied by 1 plus 2/4 multiplied by 1. Tama? Eh, yung 1 na to, guys, hear me out. Hear me out, guys. Yung 1 na to can be rewritten into a fraction. Paano? Di ba naalala nyo guys, ang 7/7, bakit ang pagkakasulat ng 7? 7/7 equal yan sa 1. 8/8 equal yan sa 1. Di ba? 5/5 equal yan sa 1. 4/4 equal yan sa 1. 100/100 equal yan sa 1. So, pwede natin i-manipulate yung 1 na nandyan into a fraction na makikinabang tayo. Ano bang goal natin? Ang goal natin is to have similar denominators. Diba? Yun yung goal natin, similar denominators. Para ma-apply natin yung ginawa natin dito sa itaas. Yung distributive property, tapos ito, yan. Diba ma-apply natin yan. Okay? Not necessarily yan yung sagot, pero na-apply natin yung similar argument. Ngayon, anong gagawin natin? Babalik tayo sa block. Okay. Ngayon, so, ano tayo? Ibay natin yung pwesto. Okay. Dito tayo sa ibaba. 4/5 plus 2/4 is equal to 4/5 multiplied by blank plus 2/4 multiplied by blank. Ano yung mga nasa blank na yan, sir? Ngayon, ito yung gusto kong i-observe nyo. Itong 4 na ito, ilalagay ko dito. Itong 4 na ito, ilalagay ko siya dito. Yung 4 na yan. Tapos, itong blue na ito, ilalagay ko dito. Meaning, anong magiging resulta? Ano magiging resulta natin? So, magiging 4/5 multiplied by the red one. Magkano tayo ng red one?
Ano yan? Di ba 4 yung gusto ko ilagay dyan? 4/4. Tapos ibabalik natin sa black. Di ba alam ko ang effort na nagpapalit-palit tayo ng kulay para makita nyo yung nangyayari. 2/4 multiplied by, ibalik natin sa blue. Okay, magiging 5/5. Di ba ano yan? Anong gagawin natin dyan? Hindi mo multiply na natin. Ngayon, hindi na tayo magpapalit ng ballpen. So, 4 multiplied by 4 is 16 over 5 multiplied by 4 is 20 plus 2 multiplied by 5 is 10 over 4 multiplied by 5 is 20. Ano naman napansin natin? We have achieved the goal of achieving similar denominators. Diba? Nagawa na natin yung goal natin. So, ano mangyayari? We will evaluate. So, meron tayong similar denominators na 1/20. Bali, ganito gawin natin. 16 multiplied by 1/20 plus 10 multiplied by 1/20. I-equal yan saan, sir? Equal yan sa 1/20 multiplied by 16 plus 10 by the distributive property. 16 plus 10 is 26. 1/20 multiplied by 26. Ano yan? 26/20 or ano yan? Ano yung common factor nila? Diba 2? Bali 13 multiplied by 2 over 10 multiplied by 2. Cancel out. So magiging or 13/10. So the final answer is that 4/5 plus 2/4 is equal to 13/10. Diba? Yan yung process natin na ginawa. Diba? Kung napapansin nyo. Diba nung mga bata tayo, tinuruan tayo ng iba pang method. Diba guys? Ano ba gawin natin yung ginawa nila? 4/5 plus 2/4. Diba equal yan sa lalagyan natin ng isang mahabang fraction? 20, diba? 20 divided by 5, diba? 20 divided by 5 is 4 multiplied by 4, di ba? Ganyan yung ginagawa dati. Plus 20 divided by 4 is 5 multiplied by 2 is 5 times 2, di ba? Di ba parang mas mabilis? 16 plus 10 over 20 or 26/20 or 13/10. Di ba nagawa natin within how many Yan kasi yung tinuturo ng mga bata tayo kasi we should appreciate the shortcuts. Pero as adults, we have to realize that we are using properties of algebra in order to get the desired result. Ginamitin natin the distributive property and yung fact na A times 1 or A multiplied by 1 is equal to A. Kahit anong number si A. Di ba sabi ko, nung synchronous class, for all A na real numbers. Ito yung for all na symbol, di ba? Na sabi ko na to. Ano ibig sabihin ng for all? Di sa lahat. Sa lahat ng A. Ano yung real numbers? Di ba? Nasabi ko na yun nung synchronous class. Kahit ano numbers yun, basically. So, isa pang technique ng mga bata tayo, tinuruan tayo ng tinatawag na cross multiplication. Ngayon, ito lang naman yung pinaka-algorithm ng algorithm ng nangyayari. Di ba? For any A, B, C, D na real numbers and sana positive integers, ano yan? A over B plus C over D. Ang gagawin mo muna is that you have to multiply the base. Diba? Ano yan? BD. Diba? Ngayon, tapos, magkakaroon ka ng cross multiplication na tinatawag, di ba? Ito na yung AD, di ba? Susunod, papalit tayo ng color. Let's say we have an orange. Tapos cross multiplication, BC plus BC. Ganun lang yun. Ganun lang yung basic technique na yun. Ito yun. Ito nasa itaas. Yan yun, no? Kung mapapansin nyo, kung mamatahin nyo siya, diba? Sino si AD? Diba? 4, 4. 4, 4. Diba? Cross multiply. Diba? Tapos susunod yung color blue. Sunod ito. Ito yun, diba?
nagawa na. So, anong moral of the story? Bakit ko kayo tinuruan ng ganito? So, ang gusto ko lang ipahiwatig sa inyo is that don't appreciate the pagkain, yung pagkain, the food, while not appreciating how it is cooked. Kumbaga, 'di ba? Parang kailangan matutunan niyo muna yung information behind that bago niyo malaman yung ano. Ngayon baliktad na eh. Nalaman niyo na yung shortcut bago niyo malaman yung process. Kaya ngayon, nilagyan natin ng explanation kung bakit siya nangyari. Alam kong masyado siyang mahaba, pero yun talaga yung algebra behind it eh. So, I hope you learned something today, guys, and see you again next meeting. Bye. Have a good day, mathematicians.